John chapter 6, verses 22 to 34. So mangyari pong minsan pa ay magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon. Juan Kabanatang 6, mga talatang 22 hanggang 34. Ito po ang salita ng Diyos. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na do'y walang ibang daong kundi isa. At hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Verse 25, at nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong mga nakakitang mga katanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong Kanyang sinugo. Sinabi nga nila sa Kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ang aming mga magulang ng manna sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Last verse, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Mga minamahal, ito po ang salita ng Diyos. Pagpalain po nawa ang pagbasa nito at ang ating pagbubulay-bulay ng mga ito. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatang kong si Jesus, ang tinapay ng buhay, part 1. So dahil may part 1 po yan mga kapatid, umasa kayo na meron po itong mga karugtong, Lord willing, for the next coming 2 weeks. Ito po yung ating topic na pag-aaralan tungkol sa pagiging tinapay ng buhay or the bread of life, none other than our Lord Jesus Christ. So tayo po mga minamahal ay nasa panibagong section muli sa aklat po ng Gospel ng John, kung saan tinuturo po dito ni Apostol Juan or particularly ng ating Panginoong Jesus yung kanya pong identity bilang tinapay ng buhay o yung bread of life. Yung salita pong tinapay or bread sa aklat po ng Juan ay maka-23 or 23 times na binanggit. Makikita nyo po yan kung pupunta kayo sa chapter 6, chapter 13, and chapter 21. At alam niyo po mga kapatid, out of 23 times na binanggit yung word na bread o tinapay, 18 po dito ay makikita po ninyo sa chapter 6 ng Gospel of John. At yung 12 na sa paulit-ulit na salitang bread or tinapay sa chapter 6, yung 12 po na salita ginamit, 12 times na pagkakagamit ng bread po doon ay pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid,
napakahalaga po ng bahaging ito ng aklat ng Juan na atin pong pinag-aaralan para po maunawaan po natin yung ibig sabihin po ng pagiging bread of life o yung pagiging tinapay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yung titulo pong tinapay ng buhay or bread of life, ang pinakauna sa 7 I Am's statement ng ating Panginoong Hesukristo sa Gospel of John. Makikita po ninyo in chapter 6 verses 22 and following, kung saan po nagmula yung ating teksto at magiging teksto po at talata na pag-aaralan natin for the next 2 weeks, ay pinakilala po ng ating Panginoong Jesus yung kanyang sarili as the bread of life. I am the bread of life. Ako wika ang tinapay ng buhay. So that's the first I am doon sa 7 I Am's statement ng ating Panginoong Hesukristo. Then in chapter 8, pinakilala naman po niya yung kanyang sarili as the light of the world. I am the light of the world. And then in chapter 10, ipinakilala po niya yung kanyang sarili bilang the door of the sheep or I am the door of the sheep. And then in pagdating po natin sa same chapter, sinabi din niya doon na siya ay good shepherd. I am the good shepherd. Ako wika ang mabuting pastol. And then in chapter 11, mababasa po natin doon na ipinakita niya yung kanyang sarili as the resurrection and the life. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Ako wika ang muling pagkabuhay at ang buhay. And then in chapter 14, particularly in verse 6, very familiar passage sa marami po sa atin, sinabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. And lastly, in chapter 15, mababasa po natin doon yung panghuli niya sa 7 I Am's statement na tinawag niya yung kanyang sarili as the true vine. I am the true vine. At alam niyo po mga kapatid, kaya ko po inisa-isa yan, lahat ng 7 I am statement ng ating Panginoong Jesus sa Gospel of John ay may layon na ipakilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo as a fulfillment ng mga prophecies tungkol sa Kanya na makikita po natin sa Old Testament. At isa po doon, mga kapatid, ay yung pumapatungkol sa pagiging tinapay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na mga kapatid, what does it mean that Jesus Christ is the bread of life? Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid, doon sa title ng ating Panginoong Jesus na siya daw po ang tinapay ng buhay? Siya po ang pinupunto po pala, if we will study this, mamaya makikita nyo, yung story ng nation Israel kung saan sila po ay pinalaya from Egyptian captivity. Mula sa pagkabihag sa kanila sa Ehipto, maalala nyo, nasa ilang sila, wala silang makain, tapos nagbababa ang Diyos ng manna mula sa langit at kanila itong kinain. Ang point po pala nun pagdating sa New Testament ay ang Panginoong Hesukristo. Yung temporal bread na nakain po nila from the Old Testament ay ang pumapatungkol sa true bread, eternal bread na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na hindi lamang nagsusustain ng temporal life. Yung bread na ito, namely ang ating Panginoong Jesus, ay merong benefit na magbibigay sa atin maging sa walang hanggan. Yung pagiging bread ng ating Panginoong Jesus, kung paanong ang manna sa Old Testament ay bumaba mula sa langit, ito din po ay nagpapakita ng ating Panginoong Jesus as the bread of life ay hindi po nagsimula sa sanlibutan. Hindi po siya nagsimulang umiral through Virgin Mary. Si Jesus po ay mula sa langit, nagkatawang tao, papunta sa lupa, pumapatungkol sa kanyang deity, pumapatungkol sa kanyang pagiging Diyos. At makikita din po natin sa chapter na ito na si Jesus as the bread of life ay siyang tinapay na kapag kinain ng tao by faith, ay masusumpungan nila ang true satisfaction in life, and not only satisfaction in life, mararanasan nila yung eternal life. In contrast sa bread, kanina kumain ako ng bread, naalala ko na naman yung masarap na malunggay pandesal. Hindi naman nagbigay si Sister Cel, nabusog po ako doon na isang tinapay lang. Nasiyahan po ako kasi malaki yung keso sa loob. Pero yung bread po pala nito na nagsasatisfy sa atin temporal needs, yung temporal hunger, mayroong true bread na nagsasatisfy sa atin
sa buong eternity. Na pag natagpuan at nakain mo itong bread na to by faith, hindi ka na mawawala na yung emptiness mo sa buhay mo, magkakaroon ka ng totoong meaning sa buhay at mamumuhay ka ng walang hanggan kasama ni Father sa heaven. Ito po yung bread of life na pinag-aaralan po natin, mga minamahal, sa mga oras na ito. Dito po makikita natin, mga kapatid, sa mga passage po na ito, na kahit gaano ka-glorious and beneficial ang bread of life na ito, marami pa rin pong mga tao na hindi naka-appreciate sa Kanya. Marami pong mga tao na hindi na-recognize yung need nila sa tinapay ng buhay. At ganyan po yung makikita natin doon po sa text natin sa umaga pong ito. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, makikita natin yung mga katangian ng mga taong tinatawag po natin ditong mga peking tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Dito makikita natin na sa kabila ng klarong pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo kung sino siya as the bread of life, marami pa rin pong mga tao ang hindi naiintindihan yung malaki nilang need sa ano po na to, sa tinapay ng buhay po na ito. At makikita niyo po, mga minamahal, yung kanilang mga katangian dito po sa teksto na atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. So meron lang po akong 3 katangian ng mga taong peking tagasunod o yung mga hindi nakakakita ng kanilang malaking pangangailangan sa tinapay ng buhay. So una po, makikita natin na sila po ay mga taong humahanap din kay Jesus. Yung gusto kong makita ho ninyo sa una nating punto. Mga taong humahanap din kay Jesus. So unang tanaw po, mga minamahal, hindi po natin masyadong mare-recognize, hindi po natin masyadong makikita yung kaibahan ng mga peking tagasunod po na ito sa mga tunay. Na mahirap ma-identify, mga minamahal. Sapagkat gaya po ng tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, hinahanap-hanap din po nila ang ating Panginoong Hesukristo. At ganyan po yung makikita natin in verses 22 to 24 doon po sa ating text. Pansinin niyo po yung banggit in verse 22. Ang sabi po dyan, ng kinabukasan, stop po muna tayo doon. That is kinabukasan, after po ng ating Panginoong Jesus ay lumakad sa ibabaw ng lupa. Naalala niyo po yan? Pinag-aralan natin sa same chapter, verses 16 to 21. Diba? Pero last Sunday. So kinabukasan po niyan, nang naglakad ang ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. So kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na dooy walang ibang daong kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Yung karamihan pong nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na binabanggit sa talata ay yung mga tao pong nakakita ng mga himala ng ating Panginoong Jesus. Particularly, yung mga taong hindi lang basta nakakita, kundi nakatikim ng himala ng ating Panginoong Jesus, kung saan kasama sila sa humigit kumulang 20 hanggang 25,000 katao na pinakain ng tinapay ng ating Panginoong Jesus at isda sa pamamagitan lamang po ng 5 tinapay at 2 isda. So ito po yung mga taong ito na binabanggit sa talata na nakakita sa pag-alis ng mga alagad kung saan hindi po kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So ayon po doon sa verse 22, nakita po pala nila na umalis po yung mga alagad na ito mula Tiberias patungong Capernaum. So kung titingnan nyo yung mapa, mga kapatid, yung Tiberias ay nasa gawing timog, yung Capernaum ay nasa gawing hilaga. So merong isang lake o malaking dagat sa gitna. So bumiyahe po yung mga alagad, hindi kasama ang Panginoong Jesus, lula ng isang bangka papuntang Capernaum. So nakita din daw nila, ayon po sa talata, na walang ibang bangka doon maliban sa sinakyan ng mga alagad. Noong time na yun, nag-iisa lang yung bangka at hindi nila kasama ang ating Panginoong Jesus. So alam din nila na hindi kasama nilang umalis ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kung maalala po ninyo, ayon po sa verse 15 ng same chapter, tumakas po ang ating Panginoong Jesus. Bakit po siya tumakas? Kasi after pakanin ng Panginoong Jesus yung maraming mga tao, gusto lang mga tao na gawin siyang hari
Pero hindi hari bilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin siyang hari bilang isang leader nila na lalaban sa Roman Empire, or isang leader nila na magpapakain sa kanila palagi ng tinapay. So hindi po gusto nilang maging hari si Jesus in His own terms, kundi sa sarili nilang kagustuhan, sa sarili nilang terms. So kaya umalis ang Panginoong Jesus. Namundok ang ating Panginoong Jesus, kung saan siya po ay nanalangin at inutusan po niya yung kanyang mga alagad na pumunta po sa Capernaum. Then ang sabi po sa verse 23, tuloy lang po natin, gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako ng kanilang kinainan ng tinapay, pagkatapos na magpasalamat ang Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, di ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Ano daw po ginagawa nila? Hinahanap din nila si Jesus. So diyan ko po nakuha yung first point natin. Pansinin niyo po, yung kasigasigan ng isang peking alagad o yung mga peking alagad po na ito, mga kapatid. Noong panahon pong ito, na hindi po sila umuwi sa kanilang tahanan kakasunod sa Panginoong Jesus. Ano kasi, after po ng pagpapakain sa kanila, kinabukasan lang, umalis ang Panginoong Jesus, walang uwi-uwi. Sinundan agad nila yung Panginoong Jesus. Busy po sila kakahanap at kakahabol sa ating Panginoong Jesus. You can just imagine gaano po yung dedication nila. Ano? Yung kung nagtatrabaho sila, umabsent sila sa trabaho. Kung may mga iniwan silang patukaing manok, Kuya Pando, Kuya Pitong, iniwan, bayaran na silang kumain doon. Ano? Masundan lang nila yung ating Panginoong Jesus. Nakita nyo yung dedikasyon nila at kagustuhang mahabol at masundan ng ating Panginoong Jesus. At take note, mga minamahal, handa ho silang bumiyahe ng ilang milya. Makarating lang sila sa pinaroroonan, inaakala nilang pinaroroonan ng ating Panginoong Jesus. Sino pong mag-aakala, mga kapatid, by just observing itong passage na text na pinag-aaralan natin, na sila yung mga peke. Ano? Kung titingnan natin, napakasigasig nila, mga deboto sila ya. Bakit natin sila sinasabing mga peking tagasunod? Hindi ba parang kagaya rin naman nila sa atin, na kagaya rin naman nila, o kagaya din naman po natin sila na hinahanap ang ating Panginoong Jesus palagi? Kung ikukumpara po natin sa panahon natin ngayon, marami din pong ganyang tao na tila masigasig na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Sa panahon po natin ngayon, marami pong nagsisimba rin tuwing linggo. Mahilig din po silang sumama sa mga fellowships, mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Aktibo din po sila sa mga gawain ng simbahan. In short, gaya rin po sila ng mga karaniwang mananampalataya. Sa makatuwid, hindi po natin agad mahahalata, mga minamahalang, isang peking tagasunod, sapagkat sa biglaan pong tanaw, tila wala naman silang pinagkaiba sa tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, mga kapatid, kung wala sila halos pinagkaiba, ano yung pinagkaiba nila? Bakit natin nasabi na sila peke? Makikita po natin niya sa kanilang motibo sa pagsunod. Mahalaga ang motive, mga kapatid. Ang mga tunay na tagasunod ay sumusunod sa Panginoong Jesus dahil sa kanilang pag-ibig at mataas na pagkakakilala sa Kanya. Sumusunod ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus kasi mahal nila ang Panginoong Jesus over sa mga kaloob na ibibigay ng ating Panginoong Jesus. Sumusunod sila dahil para sa kanila ang Panginoong Jesus ay hindi lang basta Santa Claus o genie na magbibigay ng kanilang mga wishes. Sumusunod sila sa Panginoong Jesus para sa kanila mataas ang Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na pinakamataas sa lahat. Sumusunod sila dahil sa mga espiritual at eternal na pagpapalang ibinibigay ng Panginoong Jesus sa lahat ng sumasampalataya. While yung mga peking mananampalataya o yung mga nagpapanggap na tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay sumusunod lamang sa Kanya dahil sa mga temporal na pakinabang. Sila po ay mga materyalosong tao. Ganyan po yung makikita po natin sa pangalawa nating punto, na yung mga peking tagasunod na ito ay mga materyalosong tao.
No, kanina, mga naghahanap din kay Jesus. Secondly, makikita natin dito na sila ay mga materialistic, mga materyalosong tao. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 25. Tuloy lang po natin yung pag-aaral. Ang sabi doon, at nang sila'y na kanilang nang siya'y kanilang masumpungan, namely yung Panginoong Jesus, nakita na nila sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Nabasa niyo po sa verse 24, na nagsidating na sa Capernaum yung mga peking alagad po na ito, at pagdating po nila sa verse 25, nabasa natin na natagpuan po nilang ating Panginoong Jesus. At mapapansin niyo po sa talata in verse 25 na gusto nilang mag-build ng rapport. Lord, kailan ka ba napunta dito? Gusto nilang magkaroon ng small talk sa ating Panginoon. Yung feeling close ba sila ng ating Panginoong Hesukristo? Naka-experience na po ba kayo ng ganon? Hindi naman kayo close, pero feeling close siya sa'yo. Ano? Ano kadalasan pagka ganon? Yung tao na hindi naman kayo close, tapos bigla-bigla parang feeling close kayo. Ano yung sa tingin nyo motibo nun? May kailangan. Ano? Ingat kayo doon. Yung tipong hindi ka naman kinakamusta, bigla-bigla kakamustahin ka sa Facebook. Tapos sabi ko, kaya ayoko na minsan magsisinungan na nangangamusta eh. Naku lang. Alam ko na kasunod nito. Ako po mukha lang maayos-ayos, pero hindi po ako mayaman. Ginaklaro ko lang po, ano? So, yung mga taong ito, feeling close, no? Hindi nila nakamusta, Panginoon. Panginoon, kailan ka pa nakarating dito? Nalala ko tuloy yung, sino yung nasa Pipito Manaloto? Si Tommy, Pipito, my friend. Parang ganun yung datingan ng, parang ganun yung datingan ng mga peking tagasunod na to eh. Diba? Wala naman silang relasyon sa Panginoon. Bigla-bigla, nagbibuild sila ng rapport. Feeling close sila sa Panginoon. Akala mo malapit na malapit sila sa Panginoon, pero ang totoo, napakalayo ng kanilang mga puso sa Kanya. Please note yung tawag nila sa Panginoong Jesus in verse 25. Paano nila in-address ang Panginoong Jesus? Rabbi. Hindi ko alam sa mabuting balita, Biblia, guro yata. Guro. Ayan po yung rabbi o guro, yan po typical na tawag ng mga Hudyo sa kanilang mga kinikilalang master o guro. Ito po may katumbas sa Griego na my great one and my honorable sir. Di ba napakagalang at napaka-init na kanilang tawag sa Panginoon? My great one, my honorable sir, my master. Diba? So mapapansin niyo po na napakabulaklak din po ng mga labi ng mga tagasunod ni Kristo. Napakagaling nila sa salita. Nagsasalita din po sila ng magagandang bagay tungkol sa Panginoong Jesus. Inagalang po nila siya. Nagpupuri din po sila sa Kanya. Maring umaawit pa nga po sila ng mga papuring awit sa Kanya. Hallelujah! Wag ganun pa, no? All I have is Christ. Pagkat tinapay. Parang gano'n yung sabi. Kunwari lang, pero may motibo po pala. Pero ang totoo, bagamat lumalapit po sila sa Panginoon, pinupuri ng kanilang bibig ang Panginoon, napakalayo ng kanilang puso sa Panginoon. And that's also possible even at this moment. Maaring umaawit ka sa Panginoon, naririto ka, nakikinig ka ng sermon, pero napakalayo ng puso mo sa Panginoon. Pwede po na mukha tayong sumusunod sa Panginoon, mukha nating gusto ang Panginoon, pero malayo ang ating puso sa Kanya. Ayun po yung nangyayari dito, mga minamahal. So after po nilang tanungin ng Panginoon, Jesus, kung paano siya nakaparoon sa Capernaum, gayong hindi naman nila nakita siyang umalis sa bangka. Kasi, di ba, sabi ko kanina, ang nakita lang nilang umalis, sakay ng isang bangka, yung mga alagad. Paano nakarating ang Panginoon Jesus sa Capernaum? Naalala nyo? Nag-teleport daw. Naglakad siya, di ba? Naglakad po siya sa ibabaw ng tubig, pinag-aralan po natin. Tingnan niyo po yung tugon ng ating Panginoon Jesus. Ang tanong ng mga alagad, paano ka dito nakarating? Tingnan niyo yung tugon ng Panginoong Jesus sa verse 26. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap,
hindi dahil sa inyong mga nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Mapapansin niyo po sa talata na hindi po sinagot ng Panginoon yung kanilang katanungan in verse 25, bagkus isiniwalat nila ng Panginoon, inexpose ng Panginoon yung nilalaman talaga ng kanilang puso. Akala nila maliloko nila at mabubudol nila ang Panginoon. Nakalimutan nila ang Panginoon ay nakababasa ng puso. Nagpapakita po na siya'y sumisiyasat ng puso ng tao. Bakit na nagagawa yun? Diyos siya. Sa malilin lang po natin, yung mga taong nakapaligid sa atin, sa tunay po nating motibo, sa ating pagsamba, paglilingkod at pagsunod sa Kanya, ngunit huwag niyo pong akalain na malilin lang po natin ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos na nakakaalam maging sa pinakamotibo ng ating puso. Kaya mga minamahal, napakahalaga po sa lahat po ng ating ginagawa. Kahit po yan mabutit ginagawa natin in the name of Jesus, maganda po nating tinisiyasat palagi ang puso natin. Bakit natin to ginagawa? Bakit natin to ginagawa? Bakit ako naririto ngayon? Hindi po ba kayo sandaling nagmuni bago kayo pumunta dito? Bakit nga ba ako pupunta ron ngayon? Kasi ayokong dalawin ako ni pastor. Pag hindi ako umate, dinadalaw ako lagi ni pastor. Napakalakas kumain. Ayun. Ganun ba? Di ba maganda pupunta ako doon kasi gusto kong papurihan at pasalamatan ng aking tagapagligtas. Kasi mahal ko siya. At siya ang pinakamahalaga sa akin. Ika-cancel ko lahat ng kailangan ko i-cancel. Dahil mahal ko siya. So nabuking po yung totoong dahilan. Kala nila hindi mabubuking. Nabuking yung totoong dahilan ng mga peking tagasunod na ito. Nakita po natin in verse 26 na hindi po pala dahil mahal nila si Jesus. Hindi po pala dahil mataas yung pagkilala nila kay Jesus. Hindi po pala dahil nakita nila yung kanilang spiritual need sa Panginoon. Sila po ay sumusunod lang sa Panginoong Hesus dahil lang sa tinapay na kanilang kinain na nakabusog sa kanila, bunga ng paghihimalang ginawa ng ating Panginoong Hesus. In short, hinahanap lang po nila ang Panginoong Hesus dahil sa free meal. Hinahanap lang nila ang Panginoong Hesus para lamang sa temporal na pakinabang. Hinahanap lang po nila ang Panginoong Hesus para lang ma-satisfy ang kanilang hunger and thirst. Diyan po nagkakaiba ang mga minamahal ang peke at tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus ay sumusunod sa Kanya dahil kilala nila ang Panginoong Hesus bilang tinapay ng buhay na nagsasatisfy hindi lamang ng kanilang temporal needs, kundi maging kanilang mga spiritual and eternal needs. Na ang Panginoong Hesus lamang ang tanging makapagpupuno ng emptiness ng ating mga buhay. Ang Panginoong Hesus lamang po ang talagang makapagbibigay ng meaning, ng kahulugan ng ating buhay. Sinusunod po ng mga tunay na mananampalataya ang Panginoong Hesus dahil mahal nila ang Panginoong Hesus at mataas ang pagtingin nila sa Kanya. Ngunit, yung mga peking tagasunod naman po na sumusunod lang sa Kanya kasi gusto lang nilang ma-bless ang kanilang business. Gusto lang nilang mapasa sa anuman pong examination kung kayo po'y nag-aaral. Gusto lang nilang gumaling sa karamdaman kung kayo ay may sakit. Gusto lang nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Gusto lang nilang may makita sa simbahan. Meron ba ditong ganon? May crush siya sa simbahan. O gusto nilang magmukhang banal. Now, I'm not saying mga minamahal na mali po yun. In fact, we prayed for them kanina sa mga kailangan po natin. I'm not saying na hindi natin minamasaya. Ang sinasabi ko lang po mga kapatid, ay kung ang primary motive ng iyong pagsunod, yung primary motive mo ng iyong pagsamba, well, that means you are deceived. Dinadaya mo ang iyong sarili sa pag-aakalang ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ngunit ang totoo ay hindi. Walang tunay na tagasunod ang ating Panginoong Hesus na sumusunod lang sa Kanya para sa mga temporal na bagay. Amen? Uulitin ko. Walang tunay na tagasunod ang ating Panginoong Hesus na sumusunod lang sa Kanya
dahil sa mga temporal na bagay. Yat ang malungkot mga kapatid, yan po yung ginagamit ng maraming mangangaral sa panahon po natin ngayon para makakuha ng maraming tao sa simbahan. Papangakuan ng magandang buhay, papangakuan ng magagarang sasakyan, papangakuan ng kagalingan sa kanilang karamdaman, papangakuan ng kung ano-anong mga temporal na bagay para lang maging quote-unquote disciple ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi nila nalalaman, nagpo-produce sila ng false disciple ng ating Panginoong Jesus, sapagkat humahanap sila ng mga taong mukhang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, pero ang dahilan ng kanilang pagsunod ay hindi dahil sa Panginoong Jesus, kundi dahil sa mga kaloob at mga regalong ibibigay ng Panginoong Jesus sa kanila. Maling-mali mga kapatid. Sapagkat kung pag-aaralan po natin yung strategy na pag-akit para makakuha ng tagasunod sa pamamagitan ng mga temporal na bagay ay strategy ginamit ni Satanas nung gusto niya ang Panginoong Jesus ay yumuko sa kanya. Alala nyo? Ibibigay ko ang lahat ng ito, sambahin mo lang ako. Hindi tayo nagiging maingat mga kapatid. Akala natin pag may nagpunta sa ating medyo gwapo-gwapo at maayos ang sasakyan, sasabihin, gusto mo bang magkaroon ng ganito? Sumunod ka, sumama ka sa amin. Sa simbahan niyo, pang mahirap na simbahan yan eh. No? Pero hindi niya nare-realize yung ganong klaseng mentality and strategy ay satanic strategy, sapagkat nilalayo ka nila sa totoong Kristo sa pamamagitan ng pag-akit sa iyo ng mga temporal na bagay. So after pong i-expose ng ating Panginoong Jesus ang kanilang mga totoong motibo sa kanilang pagsunod, tinuruan din po sila at itinuwid ng ating Panginoong Jesus in verse 27. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pinakita ng Panginoong Jesus kung ano yung dapat nilang pahalagahan sa buhay. Ang sabi po niya sa verse 27, sa pagpapatuloy, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Sa talata pong ito, makikita natin yung lesson na gustong ituro sa kanila ng ating Panginoong Hesus, na maganda rin po nating matutunan, mga minamahal, na ang espiritual na pangangailangan ay higit na mahalaga kaysa pisikal. Uulitin ko po yun, mag-ring nawa sa inyong mga tainga, mga minamahal, na mas mahalaga ang espiritual mong pangangailangan kaysa sa anumang temporal na pangangailangan mayroon ka. Kapag namatay ka, kapatid, lahat ng edukasyon na na-achieve mo, trabaho na mayroon ka, kasikatan, isang araw maalalaos at matatapos. Nare-realize nyo ba yun? Lahat ng hinahabol-habol mo sa sanlibutan, isang araw pag namatay ka, wala namang kwenta lahat eh. Tapos ibibigay mo yung buong buhay mo sa mga bagay na isang araw mawawala naman. Ngunit mas mahalaga, mga minamahal, i-secure mo yung eternity. I-secure mo yung mga bagay na eternal at mayroong walang hanggang benepisyo. Hindi ko po sinasabing wag na kayong magtrabaho at wag na kayong mag-aral. Ang sinasabi ko lang, alamin mo kung ano ang priority. Kasi lahat ng mga pina-priority mo, baka sa dulo, hindi naman yan yung tunay na mahalaga. Na-miss natin ang punto ng buhay. Nakalimutan nyo, mga minamahal, na yung buhay natin sa sanlibutan, pansamantala lang. Manlalakbay lang tayo dito. Dumadaan lang ho tayo dito, mga minamahal. Hindi ito ang buhay. Meron pong kabilang buhay. Ang kailangan nyo lang hong gawin, mga kapatid, paganahin yung ating common sense. Kung ano yung what really matters. Ano ba talaga tunay na mahalaga sa buhay? Yung mga buhay o yung mga bagay na pinipursue natin sa sanlibutan, o yung mga bagay na may kinalaman sa eternity? I'm confident na alam po ninyo yung kasagutan sa mga tanong po na yan. And if alam po talaga ninyo yung sagot, then the second question is, why sacrifice your spiritual well-being for the sake of temporal things that will not last forever?
Again, ang turo po sa atin ng Panginoong Hesus in verse 27, balikan nyo, magsigawa kayo hindi dahil sa mga pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Please note, ang makapagbibigay lang po sa inyo ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, o yung pakinabang na naglalast forever ay walang iba kundi ang anak ng tao. Napansin niyo po yun? Yung titulo pong anak ng tao ay pumapatungkol din sa Panginoong Hesus, na paboritong titulo ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ini galing sa Daniel chapter 7, na iyan ay nagpapakita ng kanyang pagiging Mesiyas. Ito po, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin na ang Panginoong Hesus lamang po ang kayang makapagbigay sa iyo ng buhay at benepisyo na pangwalang hanggan. Wala na pong iba. At ang sabi, tinatakan daw po siya ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Ano po ibig sabihin nyo? Yung pantatak po ay sumisimbolo sa pag-aari. Kapag mayroong baka na nilagay ko ng aking initial, JJG, Jabez Jezreel Guapo. Ibig sabihin, akin po yung hindi na naman nakapaniwala yung mga salmorin, yung hirap at ba ganon? Nakakagulat ba? No? Sabi nila kahapon, Pastor, punta tayo, sino yung concert? Si Alden Richo. Sabi, ano ba naman? Di ba kayo nagsasawa sa mukha ko? Pupunta pa kayo kay Alden. Hindi, pagka may bangka, nalilisan naman ako sa punto ko, no? Pagka mayroong baka, tinatakan ko, ibig sabihin akin yun. Ano? Pagka baka nakalagay CS, kay Sister Cecil yun. Cecil Salmorin. Ano? Pagka JJG, akin yun. No, yan yung ibig sabihin ng tatak ng araw. Pagka, isa pang ibig sabihin nun, kapag tinatakan, ibig sabihin, tinesting at pumasa. Totoo, tunay, parang sa helmet. Di po ba? Pagka may tatak ng ICC, ibig sabihin, dumaan sa pagtetesting, mapoprotektahan yung ating ulo kasi totoo. Hindi siya gawa-gawa lang. So, sa ganoong sense po, sinasabi dito na tinatakan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang Ama mismo ang tumatak sa Panginoong Hesus, nagpapatunay na siya ay ginagarantiyahan ng Ama na totoo yung kanyang sinasabi. Sa kanya lamang po tayo makakatagpo ng buhay. Pinatunayan po yan ng Ama nung siya po ay, nung binautismohan ng Panginoong Hesus, siya mismo nagsabi, tuwi ka ang kinalulugdan kong anak. Pinatunayan yan nung bumaba sa kanyang Espiritu ng Diyos. Pinatunayan yan nung naghimala ng maraming himala ang ating Panginoon. Sa makatuwid, mga kapatid, mapanghahawakan po natin ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya po ay may tatak ng Ama. Siya po ay pinatototohanan ng Ama. Bagay na dapat nating pinakananasain kaysa sa mga temporal na bagay. So, naaral po natin yung 2 sa 3 katangian ng peking tagasunod. Ano po yung una? Sila yung mahanap din sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, sila po ay mga materyalosong tao. Hinahanap nila ang Panginoong Hesus dahil sa mga temporal gain, temporal benefits. Panghuli, gusto ko pong mapasin ninyo, dito tayo magtatapos, na ugali ng mga peking tagasunod, mga nagtitiwala sila sa sarili nilang gawa. Ang mga peking tagasunod ay nagtitiwala sa sarili nilang gawa. Sila po yung mga taong hindi naniniwala sa sola fide at solus Christus. Hindi sila naniniwala na dapat sapat ang pananampalataya lang kay Kristo para maligtas mula sa puot at hatol ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala sila sa salvation by works o kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At ganyan po yung makikita niyo, mga kapatid, in verses 28 to 34. Mapapansin po natin dito, mga kapatid, na matapos pong banggatin ng ating Panginoong Hesus yung tungkol po sa buhay na walang hanggan, ay ano po ang naging tanong po nila ano yung kailangan nating gawin? Para bagang ang mindset nila, may kailangan silang gawing effort para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pasin niyo po yung banggit sa verse 28. Nandun na po tayo. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin? Ayun na, nakita nyo? Upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos. Papansin niyo po ba yon? Yung mga gawa ng Diyos na phrase na yon ay galing po sa Greek na ta erga tu theou, na ang ibig sabihin ay the works required and approved by God.
the works required and approved by God. Sa makatuwid, tinatanong po ng Panginoong Jesus kung ano yung kailangan nilang gawin upang magawa nila yung nire-require ng ating Panginoon Diyos upang sila ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Nakukuha niyo po mga kapatid. So nakita po natin dito mga kapatid na ang unawa nila para maligtas ang tao ay kailangan silang gumawa ng mabuti at hindi sa pananampalataya lamang ng ating Panginoong Jesus. Doktrina na pinapaniwalaan ng Roman Catholics, doktrina pinapaniwalaan ng Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo and the likes. No? Work-based salvation. Ngunit itinuwid po ng Panginoong Jesus yung kanilang thinking, yung work-based salvation mindset po nila. Sabi po sa verse 29, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos or ito yung nire-require ng Diyos para kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? Na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Taliwas po sa paniniwala ng mga peking tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa. Si Kristo po ay nagtuturo ng sola fide. Ano? Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Sapat po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus upang tayo po ay malinis, mapatawad sa lahat po ng ating mga karumihan at mga kasalanan. Sapat po ang ginawa ni Kristo sa krus upang tayo po ay hindi na parusahan sa impyerno at kanya pong hatulan at makapasok tayo sa kaharian ng langit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yan po ay hindi lamang turo ng inyong pastor o ng mga reformador na nauna po sa atin. Iyan po ay turo na nanggaling mismo sa bibig ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ngunit gaya po ng maraming kulto at mga peking disipulo sa panahon po natin ngayon, hindi po sila naniwala sa Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, bagkus na sumampalataya sila sa tinuro ng Panginoong Jesus in verse 29, pananampalataya lang ang paraan para kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi po nila sa verse 30, sinabi nga nila sa kanya, ano ang mga inyong ginagawa? Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nabasa niyo po ba yon, mga kapatid? Seryoso? Matapos po ng napakaraming himala na nakita nila, yung iba nga nakain nila. Tatanungin nila ang Panginoong Jesus, ano ang pruweba na ikaw nga ang dapat naming sampalatayanan? Tila hindi sila nasatisfied sa pruweba. No? Makikita natin dito yung spiritual blindness ng mga taong peke at hindi tunay na tagasunod. Sila po ay bulag sa mga nagdudumilat na ebidensya kung sino ang ating Panginoong Jesus. Tapos dinugtungan pa nila, sabi sa verse 31, last two verses, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sumitas pa po ng talata, mga kapatid. Nagbabasa rin pala ng Bible yung mga false believers, false disciples. At sinitas nila yung galing sa Exodus 16 verse 16 na pinahayag din sa Nehemiah chapter 9 verse 15. So makikita nyo dito na tila minemenos nila yung gawa ng Panginoong Jesus. Tila sinasabi nila yung mga ninuno namin inulan ng mana sa ilang. Ikaw, hanggang 25 tao lang yung napakain mo. Akala mo kung sino ka na kailangan kami sumampalataya at maniwala sa iyo? So parang ganun po yung sinasabi dito ng mga peking alagad. Ngunit itinuwid po sila ng ating Panginoong Jesus ang kanila pong maling pag-iisip. Ang sabi sa verse 32, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sinasabi po ng Panginoong Jesus dito na hindi wika, iyon gawa ng tao. Iyon po ay gawa ng Diyos. Hindi yung gawa ni Moises, ito po ay gawa ni Yahweh. And then ibinaling po muli ng ating Panginoong Jesus yung kanilang attention mula sa temporal na tinapay, mula sa tunay na tinapay na galing sa langit. Na wala pong iba, kundi po ang ating Panginoong
Hesukristo. Dito po makikita natin mga minamahal na ang Panginoong Jesus po ay hindi lang basta talaga tao, kundi siya po ay tunay na Diyos. Siya po ay tinapay na mula sa langit, ang sabi po dito. Siya po ay tunay na Diyos. Now, bakit po binabasag ng Panginoong Jesus yung trip ng mga peking tagasunod na nasain yung mga temporal na tinapay? Ito po ay sapagkat alam po ng ating Panginoong Jesus na hindi iyon yung pangunahin nilang pangangailangan. Pwede silang mabusog ng tinapay ng sanlibutan, magkaroon at magawang buhayin sila noon sandali. Hindi pa rin po yun maaalis yung katotohanan na sila po isang araw ay mamamatay at haharap sa Diyos. At kung matagpuan sila ay hindi nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo, sila po ay mapapahamak ng walang hanggang pagkapahamak. Kaya dinadirect po muli ng ating Panginoong Jesus yung mga taong ito sa kanyang sarili upang ma-realize po nila, hey, mga taong matakaw sa temporal na pakinabang, ako ang tunay ninyong kailangan. Ako ang tinapay na tunay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pasensya na po kayo, ang sabi ko kanina, last 2 verse, pero ito talaga last 2 verse, hanggang 34 po pala. Sabi sa verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos, ang sabi niya, ay yaong bumababang mula sa langit at nagbigay buhay sa sanglibutan. Sadly, mga kapatid, matapos pong ipaliwanag ng ating Panginoong Jesus, yung isip pa din ng mga taong ito ay tungkol pa rin sa mga temporal na bagay. Diba? Haba ng paliwanag ng Panginoong Jesus, pakanasain nyo ang eternal kaysa temporal, pakanasain nyo ang tunay na tinapay ng buhay kaysa sa tinapay ng sanlibutan. Pero pagdating sa verse 34, makikita ninyo, ang focus pa rin po ng mga tao ay sa mga temporal na bagay. Ang sabi doon, verse 34, last verse, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Napakalungkot, mga kapatid. Bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Malungkot, mga kapatid, na reality, marami pong tayong mga tao na nasasalubong sa ating pag-iebanghelyo ng ganito. Si Sister Cel ay na-experience yan habang siya ay nagbibigay ng gospel tract sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan. Ang sabi sa kanya, magkakapera ba kami dito? Yayaman ba kami dito? Ano ang isip ng tao? Hindi na nare-realize yung kanilang eternal need, spiritual need. Ang isip lang nila, yumaman, ang isip lang nila, magkapera. Malungkot man po, pero ito po ay reality din sa buhay ng church natin. Marami po na naririto na matapos po nilang marinig ng paulit-ulit, week in, week out, yung gospel, yung panawagan na sumampalataya kay Kristo. Pero pagtapos po ng pangangaral na ito, lalabas po sila sa pintuan na iyan na parang wala silang narinig. Mamumuhay pa rin sila in their own terms na hindi pa rin nila marirealize yung malaking pangangailangan nila sa Panginoon Jesus. Ang aking prayer, mga minamahal, wag na po sana mangyari yung gayon. Sana after nyong marinig yung tungkol sa tinapay ng buhay, and after nyong ma-realize kung anong klaseng mga tao, yung mga taong nag-aakalang sumusunod sa Kanya, sana magkaroon ng pagbabago sa ating pong mga puso. Na lumalapit ka ngayon sa ating Panginoong Jesus, na ninanasa mo siya, hindi yung makakaloob na kaya niyang ibigay sa iyo. Na ikaw ay wag humanap at lumapit kay Kristo para lang sa mga temporal na pakinabang. Ikaw ay lumapit kay Kristo hindi lang para sa sarili mong katwiran, kundi para po sa iyong kaligtasan. Mga kapatid, kung ikaw po ay naririto at ikaw po ay nagpapakilalang mananampalataya na sa mga members po ng church, no, inihiling ko po na makinig kayo sa akin mabuti. Narinig niyo po yung mga katangian ng isang peking disipulo. At napakahirap po sa akin i-break sa inyo yung truth na maaaring kayo ay self-deceived after po ng maraming mga patotoo na narinig po ninyo. So hindi po masama, kagaya na sinabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, na siyasatin po nating mabuti ang ating mga sarili.
Now, test ourselves if we are in the faith. Na talaga bang tayo ay naririto? Talaga bang tayo ay sumampalataya? Talaga bang tayo ay naging tagasunod ni Kristo? Hindi sa kahit anong temporal na benepisyo, kundi nakita natin na tayo makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Mga kapatid, sana po ito yung time na wag nating i-point yung ating mga daliri sa iba. Itingnan muna natin yung ating mga sarili. Hindi po masamang magsiyasat ng ating mga sarili, mga minamahal. Purihin po ang ating Panginoon.